So guys, mag-ano tayo ngayon ng ating pinol charge ng mga battery na pahinga na ito ng isang buwan. Wala pa ito mga capacity, naka full charge pa lang ito. Bali pinagpahinga ko na isang buwan. Ngayon tapat na yung panahon na para mapili natin siya, para ma-capacity test na natin. Ngayon pipiliin na natin yung hindi bumagsak ang mga voltage niya. Okay, testing natin lahat, isa-isa po yan. Ayan, isang buwan siya, 4.9, pasok siya. 4.10, pasok din siya. 4.78, pasok din siya. 4.10, 4.4, 4.5, 4.8. So ito, hindi nakakasama ito sa ano. Hindi ito kasama sa pag-capacity test. Kasi bumagsak na yung voltage niya. Mabilis na ang kanyang self-discharge. 4.8, 4.5. So ito, hindi natin isasama to. Kasi mabilis na yung self-discharge niya. So tabi lang natin yung mga napili natin. So ang ginawa ko, mula pagka-harvest sa battery laptop, pagbukas, pinol charge ko muna lahat siya. Lahat. Tapos pinagpahinga ko siya ng isang buwan para malaman natin yung performance ng battery, kung nag-hold pa siya ng voltage. Ngayon atin na siyang i-tester lahat. Tulad niyan, bumagsak na siya, hindi nakasali yan. Yan, hindi nakasali. Ayan. So ito pwede na, pero alanganin. Ito 4.3, 4.3, 4.9, 397. Hindi nakasali, 397. Masyado mababa ng voltage nun. Ito, maganda to. 4.12, 4.7, 4.7, 4.6. So yung yung mga mataas pa sa 4.5, yun ang sinasali ko na sa pag-capacity test. Sa dami nating binuksan na laptop battery, ito yung na-harvest natin. Almost 700 pieces na battery. Pero lahat ng ito puro ito nakalira. Bumagsak na ang ang voltage. So hindi na ito isasama sa pagka-capacity test. Yung mga 4.5 pataas, yun isasama ko yun. Sa dami na na-harvest natin, almost 700 cells na battery, hindi pa po tayo pwedeng magsaya doon. Kasi dalawang proseso pa ang pagdadaanan. Ito ngayon, isang proseso na lang. Ito yung capacity test niya.
Mali pala. Isang proseso na lang. Doon na natin malalaman kung matataas pa ang mga capacity ang makukuha natin. 4.3, 4.12, 4.8, 3.8, so di nakasali yan. 4.14, 4.15, 4.12, 4.9, 4.7, 4.3. So pagka matataas pa ang mga capacity makuha natin, maganda ang atin na nabili na mga battery na harvest natin sa mga lumang battery laptop. Kasi mahabang proseso ang kailangan bunuin para mapakinabangan pa itong mga luma na battery ng laptop. Kailangan lang talaga ng panahon para mapakinabangan siya. Kasi kung mamadaliin mo to, pahinga mo lang na mga isang linggo. So para sa akin hindi sapat yung 1 linggo lang. Kasi yung mga pasaway na mga battery, yung mabilis na sa mag self-discharge, ay hindi mo malalaman yun kung 1 linggo lang. So may sasama mo yun. Sasama mo yun sa mga matitino pa, magaganda. Kasi yun po ang hahatak doon sa mga matitino. Pag nahaluan mo siya talaga ng hindi na matino na battery. Kasi kung 1 linggo mo lang pinagpahinga, hindi po basta-basta yun malalaman. Pero pag 1 buwan, mas mainam po. Talaga malalaman mo ang matitinong battery pa. Tulad niya, 4.10, 4.12, 4.13. Ito, hindi nakasama yan, O 1 linggo yan, hindi pa bababa ng hindi pa babagsak ang voltage niya ng mga 3.9. 4 point pataas pa yan. Tulad niyan. 3.7. Samsung yan. Hindi nakasali, bumagsak na siya. Yan, 4.12, 4.10, 4.8, 4.14. Tulad ito. Okay, bumagsak na siya. Tulad ito. LG, Choco. Napakagandang brand ito. Pero sayang, pero wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng isama ito. Ganun talaga. So yan na nga guys, dito tayo sa proseso ng pagka-capacity. So yan, makikita mo may may capacity na yan. Ayan, pero hindi pa puno yan. Ayan. Kasama rin siya yan. Ayan ang gagawin natin dyan guys. Tatanggalin na lang natin yan para kasi puno na na siya naglabas na siya ng capacity. Yun ang mga purpose natin, makuha muna yung capacity para hindi na natin dito yan ipo-full charge. Kasi ang gagawin ngayon yan, ipo-full charge niya ngayon yan.
kasi lumabas na yung capacity niya. Yan. Tapos sasalangan natin ulit. Salangan natin. Ito na yung mga good pinili natin na nag-hold ng charge niya. Para ngayon kakapacity natin siya. Okay. Pindutin lang. Northeast 700 milliamps lang tayo. Para hindi masyadong bigla yung battery. Okay, salang natin. Okay, Northeast 700 milliamps. Tapos salang ulit. Okay, delete. Northeast again. Oh. Okay. Na. Okay. So guys, nasilik na natin Ngayon, yung tinanggal natin na tatlo na mayroon ng mga capacities, hindi pa ito naka full charge. Kaya dito natin ngayon isasalang. Dito natin isasalang para sa fully charge naman. Okay. Ayun. Charge. Dito natin isasalang sa charging. Ayun. So, charging na siya lahat. Ayan. 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 Bali, puro charging na lang yan. Oh. Okay. Pagkatapos naman yan, ilalagay na natin dito. Dito. Ito na yung nakalagay na lahat yan. Pag napuno na dyan sa charging, yan na natin. Okay. So, ginagawa kong ganon, capacities lang doon, capacities lang dito, capacities lang dito, kasi para mabilis. Pag na-reading na dito yung na-reading na dito yung capacity niya, hindi ko na sa charge dito, hindi ko na pino-full charge dito. Pag na-record na natin yung naisulat na natin sa Pentel pen yung capacities, lumabas na, hindi ko na pino-full charge yan. Tatanggal ko na, tapos doon na naman sa charging lang, doon ko na pino-full charge isa-isa. So yun lang guys, ang update ng atin na pag-procession ng battery natin ngayon. Okay, salamat po. So guys, update ko lang kayo ng ating capacities. Ngayon tapos na tayo mag-capacities. Tatapos lang. Alamin natin kung ilan yung natin na capacities na nakuha ng mga good shells. So ito may mga may mga capacities na yan, may 19, may 21, may 1921. Basta dito sa side na to, itong side na to, ito ay 1,800 pataas. Ang pinaka-highest capacities dito ay 3,000. Meron dito 3,000. So ito lahat nakakuha tayo ng
290 pieces na cells battery, ano. Tapos ang atin naman mga below 18 pababa hanggang 500 andito. So andito yung 1799 to dito, 1799, mga ganon, hanggang 500. So ito yung nakuha natin. Mga good sales na yan. Mga pili na yan na hindi nagda-drop ang voltage niya. So ang atin na kuha dyan na mga below 1800 to 500 is 185 pieces. So dito 185 pieces, 185 pieces. Tapos dito naman ito yung mga nag-drop ang kanyang voltage. Oo, nag-drop. Kaya hindi na ito sinali sa pag-capacities. Kita mo, walang mga ano yan. Walang sulat na capacity. Hindi katulad itong isa mayroon. Ito wala. Oh, wala. Kaya hindi ko na sinama to. Below 4 volt to. Below 4 volt. So, umabot ng ilang piraso ito? Umabot ng 156. 156. Itong nag-drop ang voltage niya. Hindi siya nag-hold ng voltage. Hindi na sinali ito sa pag-capacity test. 156 pieces. Katapos, meron naman dito, ito yung mga dead voltage. Dead voltage talaga. Sabay-sabayang silang na full charge, pero nung pinili ko na, ito ay andito na yung mga nag 1 volt, 1.5, 0 volt, yan, kasama na ito. Yan ay umabot ng ano yan, 54 piraso. Ito. Oo. At mayroon tayong special battery. Yung sinasabi ko special kasi ito ay 17650. Mas maliit ito sa 18650. Ayan. Ayan, mas maliit yan. Mas maliit. Pero para sila ng taas. Pero mas maliit. Ito ay nag-drop din ang voltage nito. Kaya hindi siya nakasali sa pag-capacity. Kasi wala bumagsak sa 4 volt pababa. Meron siyang 10 piraso. Oo, 10 piraso. So, at saka mayroon tang na ano dito, yung ito naman dito yung bagsak ang capacity niya, pero good sales siya. Good sales, pero nag-drop lang yung ano niya, mababa lang yung capacity niya. Ito ay nag-hold ang mga charge nito. Kaya lang mabababa lang ang kanyang capacity. May 185, may 400 o. Ito ay below 500.
milliamps pababa. Andito. So 18 piraso siya. 18 piraso. So sa 700 natin na piraso na harvest natin na cells. So nakakuha tayo ng cells na good high capacity. Ayan. Nakakuha tayo ng 290 pieces. So yun lang guys, ano? Yun lang update natin sa ating pagka-process.